tayo na sa OCBS. Sa Diyos ibigay ang best. Sa Diyos ibigay ang best. Sa Diyos ibigay ang best. Okay, let's sing the song, Give Me Oil in My Lamp. Ready? Sing. Give me oil in my lamp, keep me burning. Give me oil in my lamp, I pray. Hallelujah, give me oil in my lamp. Keep me burning, burning, burning. Keep me burning to the break of day. Sing a stanza, sing a stanza, sing a stanza to the King of Kings. Sing a stanza, sing a stanza, sing a stanza to the King of Kings. One more time. Give me oil in my lamp, keep me burning. Give me oil in my lamp, I pray. Hallelujah, give me oil in my lamp. Keep me burning, burning, burning. Keep me burning to the break of day. Sing a stanza, sing a stanza, sing a stanza to the King of Kings. Sing a stanza, sing a stanza, sing a stanza to the King of Kings. OCBS Storytelling. Good afternoon mga bata! Welcome sa ating online Children's Bible Study. At ngayon, mag-aaral tayo muli ng isang kwento patungkol sa courage. Pero bago tayo magsimula, tayo muna ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa hapon na ito na kami ay muli mag-aaral ng inyong salita. Tulungan niyo po kaming maintindihan at matandaan po namin ang aming mga maririnig mula sa aming lesson. Marami pong salamat sa lahat ng mga biyaya at patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ang ating istorya ay manggagaling sa Book of Judges, chapter 6. The title of our story is Gideon's Trust, Courage in Doubt. O sa Tagalog, ang pagtitiwala ni Gideon, lakas ng loob sa pag-aalinlangan. Tayo nang magsimula. Muling tumalikod ang mga Israelita sa Diyos upang sambahin ang mga Diyos-Diyosan, kaya pinahintulutan ng Diyos ang mga Midianita na apihin sila ng 7 taon. Tuwing handa na ang mga Israelita para sa ani, ang mga mananakop mula sa Midian, Amalek, at ang mga tao sa silangan ay aatake sa Israel at papatayin ang kanilang mga pananim. Nagkaroon ng taggutom at maraming namatay. Pagkatapos, ang mga Israelita ay sumigaw sa Panginoon para sa tulong. Nagpadala ang Diyos ng propeta upang sabihin sa kanila na huwag sambahin ang mga Diyos-Diyosan, ngunit hindi sila nakinig. Pagkatapos, isang anghel ng Diyos ay pumunta at umupo sa ilalim ng malaking puno sa Ofra na pag-aari ni Joash. Ang anak ni Joash na si Gideon ay nag-aani ng trigo. Binati siya ng anghel. Ang Panginooy sumasa iyo, ikaw lalaking makapangyarihang may tapang. Kung ang Panginoon ay sumasa amin, bakit kami ibinigay sa mga Midianita? Pumunta ka sa lakas na meron ka, at iligtas ang Israel mula sa mga Midianita. Ang angkan ko ay ang pinakamahirap sa tribu ng Manase, at ako ay pinakamaliit sa aking pamilya.
Hindi niya alam na ang anghel na kausap niya ay ang Panginoon. Sumagot ang Panginoon, Ako ay sasama sa iyo. At iyong papatayin ang mga Midianita na para bang ikaw ay nakikipaglaban sa isang tao lamang. Hindi naniwala si Gideon at humingi ng tanda. Nakiusap si Gideon na huwag umalis ang anghel habang siya ay naghahanda ng pagkain. Nang magdala siya ng sariwang tinapay, sabaw, at pinakabagong lutong karning kambing, hiningi ng anghel na ilagay niya ang karne at tinapay sa isang bato at ibuhos ang sabaw dito. Pagkatapos, hinipo ng anghel ng Panginoon ang karne at tinapay gamit ang dulo ng kanyang tungkod at sumiklab ang apoy mula sa bato at kinain ang karne at tinapay. Pagkatapos, nawala ang anghel ng Panginoon. Sinabi ni Gideon, Nakita ko ang anghel ng Panginoon ng mukhaan. Noong gabi ang Panginoon ay nagbilin kay Gideon. Sa tulong ng 10 lingkod, kinuha ni Gideon ang isa sa mga toro ng kanyang tatay at sinira ang Diyos-Diyosan na si Baal. Pagkatapos gumawa siya ng dambana para sa Diyos, inilagay ang kahoy ng poste ng Asherah dito at inihandog ang toro sa Diyos. Kinaumagahan, galit na galit ang mga tao ng bayan nang makita nilang sinira ang mga Diyos-Diyosan. Nang malaman nilang ginawa ito ni Gideon, nagpunta ang mga tao sa labas ng bahay ni Joash at gustong patayin si Gideon. Hinarap ni Joash ang grupo. Bakit niyo ipinagtatanggol si Baal? Kung totoo si Baal ay isang Diyos, hayaan niyang ipagtanggol niya ang kanyang sarili at sirain ang isa na bumagsak sa kanyang dambana. Sa madaling panahon, bumuo ng isang grupo ang mga Midian, Amalek, at mga tao ng silanganan laban sa Israel at tumawid sa Jordan at nagkakampo sa Jezreel. Kinuha ng Espiritu ng Panginoon si Gideon. Siya ay nagpatunog ng sungay ng tupa upang hudyat ng paglalaban at ang mga lalaki ng angkan ni Abiezer ay lumapit sa kanya. Nagpadala rin siya ng mga sugo sa buong Manase, Asher, Zebulun, at Naphtali, na nagpapatawag ng kanilang mga mandirigma at lahat sila ay sumunod. May mga pag-aalinlangan pa rin si Gideon tungkol sa pagharap sa malakas na hukbo sa Jezreel. Kaya sinabi niya sa Diyos, Patunayan mong gagamitin mo ako upang iligtas ang Israel sa ganitong paraan. Ilalagay ko ang isang balahibo ng tupa sa sahig ng bukid mamayang gabi. Kung ang balahibo ay basa, sa hamog sa umaga, ngunit ang lupa ay tuyong-tuyo, malalaman ko na ikaw ang tutulong sa akin. Kinaumagahan, tuyo ang lupa, ngunit basa ang balahibo ng tupa. Ngunit mayroon pa ring pag-aalinlangan si Gideon. Kailangan niya ng tapang kaya humingi ulit siya ng tanda sa Panginoon. Huwag kang magalit sa akin, pahintulutan mo akong gamitin ang balahibo para sa isa pang pagsusuri. Sa pagkakataong ito, hayaan mong manatiling tuyo ang balahibo habang basa ang lupa sa paligid nito. Noong sumunod na umaga ay mayroong mga patak ng tubig sa lupa. Ngunit tuyo ang balahibo ng tupa. Alam ni Gideon na pinili siya ng Panginoon at ang kanyang maliit na hukbo upang iligtas ang mga Israelita mula sa 135,000 na mga kaaway na sundalo na nagkakampo sa lambak ng Jezreel. Nagkaroon ng lakas ng loob o courage si Gideon. Sino ang nagbigay ng lakas ng loob sa kanya? Walang iba kundi ang Panginoon. Ngayon, mula sa kwento, ano ang ating mga matututunan? Mula sa kwento ni Gideon, matututunan natin ang kahalagahan ng lakas ng loob o courage sa harap ng mga hamon at mga kalaban. Narito ang mga ilang aral. Una, pagtitiwala sa Diyos. Sa kabila ng kanyang mga pag-aalinlangan at kahinaan, nagawa ni Gideon na magtiwala sa plano at gabay ng Diyos. Ang kanyang pananampalataya at tiwala sa Diyos ay nagbibigay sa kanya ng lakas ng loob upang harapin ang mga pagsubok. Pangalawa, pagkilala sa sarili.
Kahit na itinuturing ni Gideon ang kanyang sarili bilang mahina at maliit, nakita natin na sa pamamagitan ng lakas ng loob at tiwala sa Diyos, maaari pa rin niyang magawa ang mga bagay na hindi niya inaasahang kaya niyang gawin. Pangatlo, pagiging handa sa pagtanggap ng tungkulin. Kahit na may kahinaan at pag-aalinlangan, nagawa ni Gideon na tanggapin ang tungkulin na ibinigay sa kanya ng Diyos. Ipinakita niya ang lakas ng loob na harapin at tuparin ang kanyang responsibilidad bilang tagapamahala at tagapagligtas ng Israel. Sa kabuuan, ang kwento ni Gideon ay nagpapakita na ang lakas ng loob ay nanggagaling sa pagtitiwala sa Diyos. Kaya nga mga bata, huwag kayong matakot na gumawa ng tama, tulad ng pagtulong sa magulang, kaibigan o kaklase, pagsagot sa tanong ng guro sa klase, pagsali sa mga palaro sa eskwelahan, o pagsali sa mga contest na alam natin na pinapayagan tayo ng Panginoon. Kung ito ay kagustuhan ng Panginoon, tiyak na tutulungan niya tayo. Higit sa lahat, nais ng Panginoon na tawagin natin ang kanyang pangalan sa tuwing kailangan natin siya, sa tuwing tayo ay nag-aalinlangan o nag-aalala, o kapag kailangan natin ng lakas ng loob, dahil ang Panginoong Hesus ang ating tagapagligtas. Naniniwala ka ba na si Jesus ang iyong tagapagligtas? I-type mo sa comment section, "Yes, naniniwala po ako." Kung ikaw ay naniniwala na si Jesus ang iyong tagapagligtas. Maraming salamat mga bata sa pakikinig ng ating story. Pero bago tayo matapos, ibibigay ko sa inyo ang ating memory verse. Ang memory verse natin ay galing sa Judges chapter 6 verse 16. And the Lord said unto him, Surely I will be with thee, and thou shalt smite the Midianites as one man. Judges 6:16. And the Lord said unto him, Surely I will be with thee, and thou shalt smite the Midianites as one man. Tara, pumunta naman tayo sa ating Q&A. Question number 1. Ano ang wala kay Gideon na ibinigay ng Diyos? A. Kabaitan o kindness. B. Kasipagan o diligence. C. Lakas ng loob o courage. 2. Ano ang mayroon si Gideon na kailangan niyang alisin? A. Katamaran. B. Katapangan. C. Pagdududa at kahinaan ng loob. 3. Bakit nagdududa si Gideon sa kanyang sarili? A. Dahil ang pamilya niya ay mahirap at siya ang pinakamaliit. B. Dahil siya ay hindi magandang lalaki. C. Dahil siya ay hindi tuwid magsalita. Number 4. Ano ang pagbati sa kanya ng anghel? A. Ikaw mahinang lalaki, ang Panginoon ay wala sa'yo. B. Ikaw lalaki, bakit ka naririto? C. Ang Panginooy sumasa iyo, ikaw lalaking makapangyarihang may tapang. Last question. Question number 5. Fill in the blanks. Ang kanyang blank sa Diyos ang nagbibigay sa kanya ng blank upang harapin ang mga pagsubok. A. Pananampalataya at tiwala, lakas ng loob. B. Pagmamalaki at pagyayabang, lakas ng loob. C. Pananampalataya at tiwala, hina ng loob. Please send your answers to Teacher Yisa.
again.